Share ko lang po yung aking nalaman sa binabasa na ang punto dito, ang pinaka ano ko dito ay si David at ang kanyang anak na si Absalom. Biruin mo pala kahit sa Biblia, parang sa ating henerasyon ngayon na kung gaano natin kamahal ang ating mga anak. Ganoon din noon. Biruin mo si Absalom na walang ginawa sa kanyang ama kundi binalak niyang patayin mula ng una dahil para makuha ang trono ng kanyang ama. Although nakuha naman niya, kaso bahagi lang, nahati yung kaharian. Pero ang pinaka punto ko dito, sa huli si Absalom namatay dahil sa sumabit yung ulo niya sa sanga. Hindi dahil sa pinatay siya, sumabit yung ulo niya sa sanga at doon siya pinagtutusok nila Joab, mga tauhan ni Joab. Ngayon yung ibinalita ni Kuwisita kay David na nanalo sila sa laban. Laging tanong niya, kamusta ang anak ko? Kamusta ang anak ko? Samantalang kalaban niya yung anak niya. Ibig sabihin, kahit na gaano kasama talagang anak mo, o kahit gaano karebelde o kasamang ugali, pagnanakaw, pamamatay tao, pag anak mo, ang pinakapunto, ito pa nga masakit sa 2 Samuel 18 verse 33, na ginagpis siya nang malaman niya, ilbis na siyempre nanalo siya sa laban kumbaga wala na siyang hari na kalalabanin, mababalik sa kanya yung kaharian ulit. Pero hindi, ang ginawa niya nalungkot, ginagpis, lahat ng kalungkutan na punta sa kanya, ilbis na magsaya siya kasi yung kaharian niya mababalik na sa kanya. Pero mo, diba? Ang punto nun, pupunto ko doon, na kahit pala gaanong kalaking yaman ang mapunta sa iyo, kung kulang ang iyong pamilya o member ng pamilya, parang nonsense o walang halaga or else malungkot. Kaya ika nga, di baling maghirap or basta di baling maghirap tayo, basta importante tayo ay kompleto ng ating pamilya. Yun lang po yung aking share thought, mga lods.